Palace Press Officer Claire Castro held a press conference this afternoon, and for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, maliban sa mga anunsyo doon sa mga binibigay o pinapahatid na tulong ng Pangulo sa mga nasalanta ng bagyo, okay, may statement ba yung palasyo tungkol sa napapabalitang kondisyon ni dating Pangulong Duterte sa Dahig? Yes, Lord, pero bago yan, sa fresh statement ng Palas ngayon, inanunsyo na ng Malacanang na si former PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr., yung mauupong special advisor and investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Papalitan niya si Baguio City Mayor Benamin Magalong na nagbitiw sa pwesto nitong noong nakaraang linggo. No? Nagpasalamat ang Pangulo sa serbisyo, efforts at contributions ni Magalong sa ICI. Umaasa raw yung palasyo na hindi makaapekto yung resignation ni Magalong sa magiging trabaho naman ng ICI. Bukas pa rin naman daw sila sa tulong kung may mga bagong impormasyon ng alkalde. Kasabay naman niya ng pahayag ng tiwala ng Malacanang sa karanasan ni Azurin para makatulong na maipagpatuloy yung accountability at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Magsisimula raw si Azurin sa sandaling matapos yung kanyang mga personal at administrative arrangements para naman doon sa tanong mo kanina, ang sinabi nga ng Malacanang ni specifically the Palace Press Officer Claire Castro, nag-refer lang din sila sa naging pahayag ng former wife ni FPRRD tungkol sa kalagayan nito. No, nagkaroon na naman daw noong nakaraan ng pag-check yung mga personnel ng konsulada ng bansa sa kalagayan ng dating Pangulo. Nire-refer din kasi ng palasyo sa DFA yung pagbibigay ng further update tungkol sa health update nitong si FPRRD. Bukod dito, nagsalita din ng Malacanang tungkol naman dun sa ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na umabot sa 100 billion pesos yung isiningit na pondo ng Senado noong nakaraang taon. Sabi ni Lacson, halos lahat daw ng senador sa ilalim ng 19th Congress nagsingit ng hindi bababa sa 100 bilyong pisong worth of items sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Pero base dun sa mga dokumento na nakuha ni Lacson na hold for later released o FLR yung pondo na yan. Ayon kay Castro, ngayon daw nabibigyan linaw na kung ano yung nangyari sa 2025 budget. Nagsisilbi rin daw itong aral sa mga nagsingit ng pondo na nakikita na raw nila yung galit ng publiko. At sabi pa ng palasyo, sa puntong ito, dapat daw ay natuto na rin yung mga public servants sa kung ano ba yung tunay na kahulugan ng pagseserbisyo sa publiko. Okay, balik tayo doon sa pinag-usapan natin na unang bahagi ng iyong ulat. Natuto na rin, pero tayo lang naman nag-uusap dito, Julie. No? Sa tingin mo ba nagtampo si Mayor Magalong doon sa statement ni Yusek Claire? Kasi may hindi mo alam kung anong bahagi doon sa kanyang statement yung parang parang opinion niya personal na hinalo doon sa overall scenario, or ito ba talaga yung sentimento ng Pangulo? Actually, meron nga ding kumakalat ngayon sa social media yung parang medyo hindi magkatugma yung naging explanation daw doon sa position nga ni Mayor Magalong. Pero kanina nabanggit din ni Yusek Claire na malinaw naman yung sinabi niya na magiging special advisor si Mayor Magalong, and si Presidente sinabi nga niya na kaya special advisor at tinanggal daw yung term na investigator kasi nga hindi nga nag-resign si Mayor Magalong bilang Baguio City Mayor. So hindi siya pwedeng maging bahagi nung yung composition kasi kung alam ngayon kasi medyo nagva-viral yung may comment si Mayor Magalong sa social media tungkol doon nga share niya yung magkaiba raw na statement na yun. Kaya ang sabi ng palasyo, malinaw naman yung sinabi niya at ang sinabi ng Pangulo na hindi siya investigador si Mayor Magalong. Pero yun nga yung tinatake note natin ngayon na si Azurin, dahil retired general at walang anumang posisyon sa gobyerno, special advisor and investigator siya ng ICI. So doon naman sa tampo, wala kasi sinasabi yung palasyo tungkol doon sa kung may medyo personal na ba yung naging statement ni Mayor Magalong. Pero clearly may mga follow-up si Mayor since this morning nga nag-post siya sa kanyang social media account.
Julie, kanina kinonfirm din ni Yusek Claire Castro yung blue notice na, Yes. ihiningi na ng DOJ mula sa Interpol for Congressman Zaldico. Ano ba exactly yung blue notice? Ang explanation ni Undersecretary Castro kanina, yung blue notice, hindi naman daw siya nagbibigay ng karapatan na hulihin o dakipin yung isang individual na nag-issue. O for example, si Ko. Ang blue notice daw, ibig sabihin, mabibigyan ng oportunidad para ma-monitor yung kanyang lokasyon kasi hindi nga alam kung yung whereabouts ni Ko sa ngayon. So once na nagkaroon na ng blue notice, pwede na siyang i-monitor at pwede nang i-notify yung ating pamahalaan para masabi kung nasaan yung exact location niya as of this moment. Blue pa lang, hindi pa red. Oo. Blue, oo, blue. O yung red notice, pelikula naman yun. Nila The Rock, at nila, sino pa ba yung mga kasama niya ron? O anyway, so Julie, nasa ng Pangulo daw ngayon? Supposedly, merong event sa Ilocos ngayon na aatinan dapat. Kaya lang kagabi ang binigay na notice sa atin, hindi nga makakadulo ang Pangulo. So wala namang ipinalit na anumang scheduler event. Kala ko kasi tinutuloy niya yung Northern Luzon Tour, ano? Paggagaling ng Ilocos, napunta sa... May hospital na pinuntahan, ano? Para i-check yung... Kahapon. Kahapon, Kahapon, yung zero Ilocos. billing, supposedly. Anyway, at galing ding Ilocos, yung kanyang itong si Azurin, kanyang kauna-unahang PNP chief who served for 7 months. Abangan natin yan. Okay, so hindi pala si Vico Soto. Oo like nga eh. like earlier netizen rumored, ano? Tsaka Anyway, hindi rin yeah. yung isa pang PNP chief na na lumutang. Kung naaalala nyo, di ba may lumulutang? Lumutang saan? Yung unang PNP chief na lumutang na magiging member ng ICI. Okay. Hindi yun. Hindi yun. Alright. So, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, Julie Baiza.